Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We all are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond a page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, Luzon, Pilipinas, tibuok kalibutan. Mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabii, as the case may be, magagad lang sa takna og dapit unasod nga kita makita og babati live pinagi sa kahimanan sa Cebu Catholic Television Network, CCTN Channel 47, hook up sa radyo 1 Cebu 90.1 FM. Niya na sa bangatong sinimana matag Biyernes nga press briefing or media forum sa Philippine Press Club Cebu Incorporated nga gipanguluhan ni Juninho Padilla. Ngano na estatwa man ko diha? Delete lang siya, delete. Niya ta manukad sa Misio Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel ning Dakbayan sa Sugbo. Ako ang inyong forum moderator, Sam Costanilla. Karong higayuna nining adlaw, 4-5 ang atong mga guests nga makigambit sa mga menungdanong kasayuran ug motubag sa mga pangutana gikan sa atong mga kauban sa media. Una na kong ipaila mao ang atong barangay kapitan sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo, si Kapitan Lourdes Lulu Ramirez. Ato pakpakan. Niya'y duhak ka dinapit sa sabnato gikan sa Metro Cebu, Metropolitan Cebu Water District, MCWD. Labi na ang isyu may tungod sa tubig,
after the earthquake and after Tino o guban pang mga issues may tungod sa atong water supply sa Sugbo, Metro Cebu, pagatukion niya ang spokeswoman sa MCWD, atong kauban sa buhat, si Minerva, Goddess Minerva Herodias. O ang iyang kauban nga ipaila, MERS, palihog na ta. Si Engineer John Halwage, amo ang Production Division Manager. Engineer John Halwage, Halawage, Production Production Division. Division, okay. And then, dunay duha ka coaches nga nakahatag og dungog sa nakahatag og dungog og garbo sa Sugbo ug sa Pilipinas. Kay ang ilang mga gipangtudluan kay mga beauty pageant coaches ni sila nakahatag og kadaugan sa Sugbo ug Pilipinas dito sa ubang nasod nga ilang giapilan. So niya karon ang usa ni siya sa mga bantugan nga hair and makeup artist sa Sugbo ug beauty pageant coach si JT Tariman. Okay? O niya ang fashion designer ug coach usab sa mga beauty pageants si Winston C. Okay. So, ang ato mga kauban sa buhat nga niya karon, let me acknowledge mga komentarista, mga banggitang komentarista nga gamay pa ko, nakadungog na ko nila. Karon kauban nami. Boy Kagalitan, Latus ang iyang program, naa si Nelson Rubio, ang atong kanhi kapitan sa Umapad, Mandawi, ang nagdumala sa Tulumanon, Kulata, nga si June Kanya, ang atong si June Santa Ania Nasab. So, pasiuna-unang pamahaya. Ania Nasab, si Danny Cugtas, ang atong Bible expert. Sige, sa dili pa ang pangutana, mga pangutana gikan sa media, ato unang pangayuan sa ilang mga pasiunang pamahayag, ang atong mga dinapit. Ladies first, mau say unang miabot din si Kapitan Lulu Ramirez alang siyang pasiunang pamahayag. Sige, Kap. May buntag ka natong tanan o daghang kayong salamat sa pag-invite Sir Sam, Cebu Press Club. Daghang kayong salamat unya may makahatag mig mga input sa atong barangay kung unsay atong nahimo. Yes, mao gyud kay Kabaw Kakap, kining atong media forum matag Biyernes, among gidapit ang nagkadaiyang mga kapitan sa dakbayan sa Sugbo aron sab nga sila makahatag og report pinagi sa media unsay mga like ongoing projects, unsay mga laraw nila umaabot, peace and order, anti-drug campaign, health, ug uban pa. Nya relevant kay na kay mao mo gyud ni ang sagad nga mahitabo sa mga barangay, kinahanglan sab nga ang mga residents ang nagpuyo niya ng barangay masayod what the kapitan and the councilors are doing. Atong paminawon karon si Winston C. Under sub ni siya sa Crown Global Philippines. Okay, unya nagtrain siya sa mga maanyag, sama niya itong nag-guest nato sa miaging Biyernes, si Sharon Colina, ubos sa beautifully homegrown. Okay, Winston, sa imong pasyon ng pamahayag. Maayong buntag sa tanan. Good morning, everyone. Salamat, Sir Sam and Cebu Press Club for the invitation. So, we are very honored, no, in behalf of our Crown Global Philippines and beautifully homegrown family to be invited. So, amidst our maybe discussion today sa mga issues or topics sa katilingban, naasad me to bring and to share good news from abroad. Yes. So that's our purpose today. Tinod, tinod. Kay basta makahatag og garbo og dungog sa Sugbo ug Pilipinas, ato gyud nga ipadangat sa katawhan. JT Tariman. May buntag sa tanan. Good morning, Sir Sam, and thank you. And we are also here to encourage young girls to be part of our team. Thank you. Walay mga laki ining inyo gitrain, mga namay mga male pageants. Okay, mo sir. appeal ko. Okay, ang tigpama ba sa MCWD, Minerva Herodias. Good morning, Sir Sam.
Good morning sa tanan nga nagtan-aw na ining programa. Thank you very much for having us nga mahatagan kami og opportunity to explain to the public what happened sa after sa Tino og sa status sa amo ang water supply karon. Mo nang gikuyog yun nako amo ang division manager sa production kay siya gyud nasayod kung asa na ron nagdagan ang among tubig. Kana nindot kay na at least ma-updated ang katawhan Minerves. Kaya ako mismo nasayod ko nga ikaw mismo biktima niadtong lunok ganay tabo. Engineer Halwage, please. Good morning, sir. Good morning sa tanan. Hopefully maka-share me sa unsay mga questions sa mga tao about sa tubig, which is mao gyud ang issue karon, sir, kay very important ang tubig. Then ang mga questions unta among ma-answer, sir. So mao gyud amo ang purpose nga naami diri. Yes. Manay giingon ra ba nga water is life. Kung walay tubig, bahala way kaon. Basta na alay tubig. Di ba? O, ma'am yun na. Ya, labi na, i-chaser biya nagbino ang tubig. Sige, so the table is now open alang sa atong Q&A og mao na ning higayon na aron na ato makauban sa media makapangutanas to any of our guests. Free willing ni ha kining unstructured kayo. Boy Kagalitan, una mong utana. Daghang salamat, Sam Custanilla. Atong unahon ang early bird, no, si Kapitana. Oh, And kining atong mga panelists karong buntaga mahinungdanon kay ni sila sa ato ang forum karon. So, unahon na to si Kap. May buntag, Kap. May buntag, sir. Kumusta ang preparations, no? Arita sa umaabot kay ang Barangay Santo Niño, wa man kay ni maigo sa mga katalagman kay naaman sa upper level nga area, no? Ang preparation sa umaabot kay hapit na ang next year nga sinulog kay naara gyud ka sa barangay nga naang ato ang basilika. Okay. Ako nang tubagon, sir, no? Ang kita sa Barangay Santo Niño, andam na ta sa preparation sa atong Fiesta Senior. Since ang atong barangay located at the heart of the city, then dool sa ta sa Basilica. So kami sa barangay karon nangandam na. Sige na sad mi og meeting sa Basilica kung unsay atong andamon. Yeah. Andam na ang tanan, doon na natay mga gibuhat nga angay buhaton, like for example kaning mga vendors along Zamora Street. Oo, daghan man kay ng mga vendors din ha. So ato na silang i-transfer kay karon kanang area open na kay karong sinulog. I think murag daghan gyud tag mga guest, no? Then ang atong mga service sa barangay ato nang gigamit para sa Fiesta Senior kay kanang mag-visit ang atong senior sa kada agency. So atong mga responder maonay mo guide sa pag-visit sa atong senior sa mga simbahan kanang muduaw ug mga hospital. Then ang atong mga barangay tanods ato na pud sila gi-meeting permi regarding ani atong barangay fiesta sa Santo Niño. Then kaning among gibuhat, sir, do na mi gibuhat since during the pandemic, do naman toy panahon nga limited ang pasudlo, no? Pero karon daghan naman. So ang among gibuhat sa Barangay Santo Niño, katong mga dayo nga dili taga dinhi kanang muanhi lang para sa iyang kasaulugan, naghimo ta og Barangay Santo Niño Billion Center. Ang ilang mga butang ilang ibilin sa atong barangay. Kay daghan man gud kadlawon pa mo moabot sila gikan sa laing probensya, laing like for example Leyte, Bohol, daghan kay na silang mga butang. So atong gi-offer ang atong barangay nga ang ilang mga butang ibilin sa atong barangay, then naghimo mi og kanang corresponding cards nga atong ipa-claim nila kay di man gud allowed nga daghang dad-unon, no, sa Basilica. So we offer as our Barangay Santo Niño Billion Center. Okay. So until 24 hours na ang atong operation sa atong barangay. Kay atong mga tanod, sa atong mga responder, atong mga disaster, 24 hours po na sila. So any problem that will occur within our area
area of jurisdiction itong mga barangay tanod. Okay, expected ganoon kap nga daghan yung mga ato ang mga dumuduong para sa atong Santo Niño tungod ining mga kalamidad nga niagi, no? Oh yes, daghan jud Expect kaayo. mo hang naara ba gyud diha nga ang peace and order. Ikaw ra ba gyud masentro? Mao jud sir. So ang atong mga vendors atong ipahilo na. Okay. Ana. So kanang area sa Samora free na siya. Kay himuon maguna siyang exit area. So mao na siya. Okay. Unya Pumunta na. Ha? Oh, sige. Ikaw. Hindi. Ikaw. Basig na kayo pumunta na sa Banggis. Sige. Sunod na to. Before the, okay. Okay. Sunod mga na si Nelson Rubio. Kuha sa ni siya kining online broadcast ning iyang gihimo matagadlaw. Okay, may bundag. Una na kong pangutanan ng Renicap. Kay kini man yung panerbisyo publiko sa barangay. Lahi ang sistema sa barangay nga to ka sa mountain barangay. O baka mga barangay nga tapos dagat. Ang imo naa sa sentro. So, doon na tayo lain-lain nga basic services. Yes. Unsa may mga basic services nga nahatag ni mo dinas katauhan, kay lahir ba nimo barangay kap kay ang uban diha murabag mga transit lang doon, baba na nag-abang labi na sentro gyud. So, like for example sa ubang barangay doon na sila yung mga ambulansya, namo mo yung ambulansya no. Wala may ambulance sir. Okay, tungod na mo duol. Na doon sa mi sa ospital. Okay. Ang mga basic services nga nahatag nimo sa katauhan din na sa imong barangay, unsa may mga klase sa services. Daghan sir. Yeah. Like for example, kanang namangguta sa Taliwa no sa syudad. syudad. Daghan kanang mga business establishment. Ang atong yung nahatag nga basic services ang kaning pag-pick up sa ilang mga basura. Kay kung di na mato na maserbisyuhan, magtipon og ang mga basura. Yes. So ang atong pod gihimo ana every day until mga 5 o'clock, sige nag-atong mga task force, magsige gyud na sila glibot sa atong area of jurisdiction, mangkuha sa mga basura. In fact, doon ay ubang mga barangays, no, nga mutawag sa barangay, mutawag na ako directly, ubang barangay ha, nga magpa-pick up sila sa ilang basura, kay ang ilang mga garbage truck, nangaguba, sumo-extend ko nila nga to og tabang. Akong mga, kay atong barangay, ang atong garbage truck running condition yun na pirmi. Yes. Kaya kung dili na to na iayuhon, mas stack up po ang atong pag-pick up sa basura. Then, kanang atong pagpanglimpyo, kalinisan, unya road clearing, mag yun na po among main nga among gibuhat kay daghan manggod o reklamo no kanang ang kanabitang mga akong yung problema din ha mga street dwellers. Grabe gyud ang street dwellers sa Barangay Santo Niño. Especially karon, Christmas is approaching, Sinulog is approaching. So daghang kay mga street dwellers nga dili taga dinha nga moana lang sa barangay kay daghan manggod manghatag og mga ayuda kanang magabi, daghang manghatag sa mga nanghigda dinha sa Asiras. Nya daghan sa manghatag og kanang mga food packs. So mao jud na akong problema ang mga street dwellers during Christmas, during Sinulog. Mao na siya. Sa lain bahin kap, applicable ba diha sa imong barangay ang public address system? Doon na ba kay public address system? So far karon wala ba koy public address system. Naatay 24 hours nga CCTV. Doon na. Monitoring. Okay, Kanang kada sitio sa atong barangay na ay CCTV. Kuha na ka cameras, I think 58. Nya, doon na gani mga problema, no? Doon ay na kuuta, doon ay natsan, doon ay mga disgrasya. Makita na sa CCTV. Okay. So na kay barangay command center. Yes, naa. Okay. So ang atong mga tanod 24 hours, then ang atong mga responder 24 hours po na sila. So ang ato mo na doon na tay fire truck, doon na tay tanker nga duha ka buok. So bisan asa nga sunog, mo response yun na sila, abot na sila Lapu-Lapu, Mandawi, Talisay, when the needs arise bitaw. Okay, salamat kayo ka pa. Okay. Kaya ari na lang kumunta na sa MCWD, no? Doon ay mga reklamo ba sa MCWD? Labi na sa katong paghuman sa linog, pumas bagyo, napaong ang tubig. Pagbalik na sa tubig sa Mandawi,
ang reklamo sa mga tao ngano nga ang ilang magamit nga tubig dangog man unya ang ilang sabon dugayag yung mawa di gyud kuno mura bag naglawa mo sana Basig dangog dab kayo ba ang gigamit. ha Dab tingali. so mga tara unsa may hinungdan nga dangog man gyud kay ang Dangog? tubig oh Maing buntag, sir. Kanang gireklamo sa Mandawi nga supply, actually gikan na siya sa among desalination plant. So, medyo high density diha ang supply nga gikan sa desalination, dili gikan sa among mga tabay. So, mo na siya nga medyo soft ba na? Oh. Okay ra na siya, sir. Safe na siya. Dili man nato ipasuod sa atong system. Ang soft water lang na siya. Tungod siya sa reverse osmosis. kay doon na ba yung uban nga bisan o doon na natay mga mineral water gamit no uban din gusto niya puminom atong Rejoinder si Engineer. Gamay lang sir. Hasta ako sir, mainom po ko sa gripo kay amo amang produkto. Gripo. Sir, kana siya is ato manggong natural nga tubig diri gikan sa well. Hard na siya sir mo nang dali ra mawa ang sabon. Pero ang kaning sa Mandawi sir naatay treated water from desalination. So agi mo na sila og mga filter o process. So mura na siya ulan sir. Mura na siya ulan. Yes sir, kung makabantay mo og kanang ulan, kanang dugay mawa ang sabon. So treated man na siya sir. Okay. Yes sir. Okay sir. Sige. Ari ko mga tanaw na ni JT or ni Winston, bago lang migawas nga mananaog nga tong Cebu Bet dito sa Thailand, si Jaren Colina. Kamo isip mga coaches sa Beautifully Homegrown o consultant sad mo sa Global Crown Global Philippines. Unsa may atag economic report kami wa makatambong didto, unsay nahitabo, what really happened there, o makaingon ba mo nga okay ra ang pagpadagan nila sa maong pageant? Ako ning gipangutana tungod sa controversy sa Miss Universe nga, you know, doon na ba yung mga palosot lagi niya, ingon sila lutong Macau kuno to nga nga ang Miss Mexico mo nagipadaog kay uyab kuno sa tag-iya sa Miss Universe. But in our case, for example, katong giapilan ni Jaren dito sa Thailand, hatagi mig idea. May gani kay babae ang tag-iya. May gani, no? Fair naman, fair ang process sa show. It was tough competition kay ang uban contestants from other country, mga likon sa gyud. Well prepared and well spoken. Onya si Zaren, di masad balupig Philippines ba ya? Mo tong ni-excel sa gyud siya with the help sa team. Prepare pud mi ato. It was a short preparation. Actually, ang pageant need me sa Thailand na among flight was November 5, 1 a.m. Ang Baguio November 4. Wa may nag-expect nga madayon ang ni-try ra gyud mig adto sa airport. Okay, kung di madayon manguli. Yan naman enjoy flight. So, para na ako gihatag gito sa Ginoo para ni Zaren. Successful sa tanan. Actually, after atong Thailand, nilayat pa gid mi Cambodia. Nakadaog pud mi dito ang Philippines. Lain man po to nga ako Lain sa to siya. nga kandidata. From Cebu gihapon. Ikaw, Winston, sa imo ika-share sa inyong experience dito? Maybe in addition lang sir no, because Beautifully Homegrown and Crown Global Philippines is Cebu based and we're new to the industry, wa pa mi 1 year. Pero we're so blessed to be part of a team with Sir Gary and the rest of the Crown Global and Beautifully Homegrown family nga very supportive and very intact, and I think that's the reason why we came home victorious. So as what JT said, dito mi sa Bangkok, Thailand for Zaren Colina's pageant, Gorgeous Universe International. Niuli gud mi nga kuan gyud top prize. So we won the crown, and sa giingon ni JT, Baguio to siya November 4. Nya nagampo ra gyud mi nga unsa man ni Lord mudayon mi or dili. So we went to the airport nga
gipansak lang tanan namong gamit because bagyo man. So wala kami although we prepared so much when it in terms of coaching and sa pag-train ni Zaren, pero ang mga gamit of course murag naglibog mi unsa man ni madayon ta or dili, but we were able to snatch the crown. And after Bangkok, sir, nilayat jumi did sumi Cambodia, and another Philippine bet won Little Miss Icon International. So in just a span of how many months nga na unsa himugso ang beautifully homegrown and crowned global, we were able to somehow give pride to the country, amidst kanang linog, bagyo. So at least natay mahatag nga good news to our fellow men. And these kids are actually very impressive kay at a very young age, 9 years old, 10 years old, or teenager, talented na, they're able to represent the country with pride niya, nakadaog pagita. So we're very thankful and grateful. Mayo. Okay, very good. Pohon ato sa niya na madapit din mga winning candidates. Ari ko ni Minerva or ni engineer, kining ang panahon ba like dunay El Nino or La Nina or El Nino maka-affectar ba gyud sa atong supply sa tubig ni siya? Una sa tanan, sir, naatay sources nga tulo. Number 1 is groundwater. Number 2 is surface water. Number 3, sir, is kanang desalinated na water. Ug ang imong pangutana, sir, is El Nino. Ang grabe nga ma-affect ana, sir, is ang surface water. Yes, sir. Surface water gyud nay unang maigo kay ug ma-notice ninyo, sir, ang kanang mga rivers, mao man ay usual na to nga mga sources. Mao na sila'y mawa during El Nino. Kay ang kaning ato ang groundwater, sir, maapektuhan pud ni siya pero gamay lang. Kay rain man gihapon, ang source sa ato ang mga groundwater. Pero dugay ni siya makuhaan. Pero wa pa mi ka-experience nga nahurot gyud siya, sir. So ang kaning mga groundwater more or less mga reliable source pod ni siya during El Nino. Labi na, sir, ang desalinated water kay dagat raman siya, di man siya muhubas. So mao ni siya, sir, ang scenario during El Nino, sir. Kaning surface water, sir, like Haklupan sa south, Lusaran sa central nato nga sources, and diri sa north, sir, ato ang Luyang kaning sa Carmen. So kadtong mga tag-as na kay nga mga El Nino, mo na sila, sir, ma-affected na sila. Mugamay atong production na nila. Okay. So mubaw sa nasam sa La Nina. Kay La Nina daghan sa tubig. Pero bitaw. kaning ako pong tanan niya, Sam, no, Sige. sa desalination, no. Pila ka buok desalination nga existing karon? Desalination plants? Sa gikan sa seawater to kuan kanang tabang na. Sige. So ang pure karon, sir, nga desalinated water like sa sea na gyud nagkuha, sa dagat na gyud is duha ni siya, sir. Kaning naiusa sa Mambaling, naiusa sa Mandawi, Opaw Mandawi. Then ang kaning desalination, sir, duha sad ni siya ka klase. Naasay desalination nga sa dagat nagkuha, nasay usa sa tayam nga tubig. So gitawag na siya brackish nga water. Shoreline area. Kana, sir. Okay. So mao na siya nga mao ni ang amo ang nag-comprise sa amo ang desalinated water, sir. Kanang iyang process ana. Gikan sa parat ngadto sa tabang. Ang iyahang kuan na pila ka adlaw ang proseso na or binuwan ba na or tinuig? Karon, sir, sa advance na ang technology, per nay muagi nga tubig sa dagat, ma-process na dayon nila. So wala na siya ingon nga nag-store pa. Na amang gani nag-store pero dali na lang gyud kayo, sir, no? Og sa simple lang nga layman's term, sir, kaning reverse osmosis, sir, mura ra ni siya nagamit og filter nga pertig yung gamaya ang buslot. So nigagi sa seawater ana nga filter, sir, oversimplified na kay ni akong explanation, sir, ha? Kanang muagi siya ana nga kuan, sir, from
seawater ni gawas ana niya sir mo lessen na ang mo pakapasar na siya for drinking water. So nigagi ana sa plant mainom na gyud ang atong tubig. Nana siya filter sir nga mo na mo process sa seawater. Mas may mapasabot na nato engineer no or Minerva kay ang uban ra ba kanang wa kayo hanaw ba mayon gani nga kung ang tubig chlorinated na chlorine dili kuno maayong imnon pabukalan po kuno una. Please educate the people. Sige, chlorine ug daghanon ni mog maayo sir makadaot gyud siya. Okay. Pero chlorine at a controlled amount mao gyud na siya ang maayo sir kay di man nato malikayan along the way ang ato ang pipeline taas kaayo nagi mga bakterya or unsabay mga nakuan ana sir no. Pero gikan na sa among planta okay ra gyud na siya sir pasar gyud mi sa Philippine National Standards for Drinking Water. So potable gyud siya. Potable gyud sir. Moinom gyud hasta ako sir kaya ako may ni kuan sir no. Wa man ta kabaw sir along the way naaon niya yung mga leaking. Bitaw. So mao na ang atong chlorine sir at a correct dosage mo na mo kontra ato nga mga contaminants, possibly nga mga contaminants. So kana siya sir is at a controlled or enough lang nga dosage good na siya sir. Wala na di na maka-affect sa atong health. Nay ko'y ipasupot to. Kaning tungod ining leaking. Kato si Engineer C when nainabi na to dito sa laing forum. Ningon to siya, retire naman siya no? Ang inyong MCWD ko no, na ako no'y proyekto kanang giingon nila o ilisan ang mga karaan nga mga linya o bag-o. Unsa may development ato? Okay, sa di pa na tubagon, doon na natay mga pahinumdom, mahinungdanon kayo, mabalik ta, human lamang nini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pause. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, we're back. Padayon kita, balik kita din sa Raja Park Hotel alang sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu.
Incorporated, gipanguluhan ni Juninho Padilla. Uban gyapon sa inyong forum moderator Sam Costanilla. Okay, mangutana una ko nga rin ni Kapitan Lulu. Patiwason sa nato. Oh, yeah, napade. Okay. Napamday ito yung pangutana, no? Sige, before that, ni Kapitan Arion ta sa MCWD. Ito bang ongoing project sa... Sige. Appeal gyud na siya sa amo ang 10-year business plan kanang mga rehab and renewal of pipelines. We all know that MCWD is already 50 years old. So nagyoy mga pipes nga medyo tiguang na, idaran na. So ilisa na. So padayon mi ana, that's why kanang sa amo ang budget dako gyud na siya og giset aside para sa among mga pipelines rehabilitation and renewal project. Kay kundi good nimo atimanon ang mga karaan nga pipes mag-leak man ni sila, unya alkansi ang MC. Kay for the information of the consumers, dili mi mo among ihapak sa consumer ang na-leak nga tubig, amon ang giabsorb ang cost ana. Kanang gingulag systems loss, wala na siya sa MCWD. Ang konsumidor mobayad lang yun sa tubig nga niagi sa ilang metro. Okay. So kung ang leak na sa main line, sa pipeline namo nga distribution line, wala na gibayaran sa konsumidor. Kami ana ang naalkansi. And considering ang among tubig, naman sa na siya production cost, or kung gikan na to gipalit sa mga kaning mga bulk water suppliers, medyo mahal ba yan na siya. So mo na nga kami naningkamot sa Judbe nga mailisa na mo ang mga pipes nga medyo dilapidated na. Dilapidated. Ang karaan is GI pipes. Unsa may gipulin ninyo? Unsay gamit ang Daghan may og pipe, sir. Naami PVC, naami HDPE, naami mga steel pipes. Mao na siya ang mga klase-klase nga among gigamit kay depende na siya, sir, kung unsay gitas-on sa pressure sa area. So mao na siya. Usually, sir, ang daghan pa sa amo karon is ang PVC. Mas maayong PVC kay dili tayan. Yes, sir. Okay. Okay, ari ko ni Kapitan Lulu. Kining Kap, kumusta ang atong kampanya batok sa gidiling drugas kay narabyo ka sa sentro nining atong dakbayan o ang general peace and order situation sa atong barangay? So far, ang atong barangay, ang atong peace and order, ang atong mga barangay tanods, 24 hours monitoring. Then, kaning dunay gikuan si Konsihal Paul Labra, kaning uplan Pakig Sandorot. Yes. So, every day, every evening, baghapon ang atong mga tanod, nagmonitor, nagroving sa atong barangay. Then, ang atong gibuhat, kaning, I'm very proud to say that Barangay Santo Niño was awarded drug-cleared barangay. Wow, drug-cleared. I think for 3 consecutive years. Oo. Although daghan din no, kanang during may mag-buy-bust, na ay mga tao nga dili taga din sa atong barangay. Nya, doon na may gikuan nga record, nga gikuan sa PDEA, to locate aning mga suppliers sa drugs, kaning namalit og drugs, doon na sila gihatag na mo listahan. Pero upon verification, ang gigamit ra gyud nila ang address sa Barangay Santo Niño. Ay, di ay. Oo, dili gyud sila taga dinha sa atong barangay, Sir Sam. So mo na nga na-awarded ta drug cleared barangay. Although di gyud nimo malikayan na adyon na mga drugs, pero dili taga atong barangay. Pareha na sa carbon ang mga mostly sa among na kuan sa carbon, di po taga diri. Ana lang sila din mag-negotiate. Yes. Oo. So far, sige mamigbadak meeting. Every month man na atong badak. Ang report po sa water station 3, ang ilang report yun, ang atong barangay, wapad yun na kuan yun na control nato din na ang drugs. Ana. So wala. So kay kung unsa man gani atong barangay, dili ta ma-awardan ng drug cleared barangay Bitaw for lang. 3 consecutive years. Despite some sa ilahang lugar nga naay dihay mga kitawag og midnight red district ba? Ay na mga
May mga restaurant nga mga kuan diha kay karaoke Mga bar. Ay, so far, ang atong barangay, sir, walay kuan, walay mga night, ano ka ng mga Nice bar. Wala diha. Wala, Sa wala. Manalili. Manalili aton. Gamay ra. Gamay ra, kanang atong kutob ra magutaan ng Shamrock. Then, Duha ilang simbahan. Oo. Cathedral o Santo Niño Santo Basilica. wala pa ko Kanang kulon kap inyo pa na. kanang kulon ato pa na, kanang Gaisano Kulon Main ato pa na. Oo, then kanang Freeman, ya kanang ya sa may Parian Creek, kanang facing anang heritage din ha. Ilan na sa Parian. So kaning katunga din na din USP, No, Mabini Mabini USP. USP. Ya kanang Atbang San Roque. Yes. O nya kanang Raja Huma belongs to Barangay San Roque. O kaning Patria. So ang ato ana City Hall belongs to our barangay. Oh, then a portion of Carbon Unit 3. Then Puso Village ato pa na. So Ay, MCWD belongs to San Roque, Sir Sam. Abundak ay mong tubig diha. Bitaw. Sige, okay. So, at least, maayo di ay yun ang kahimtang Okay sa ra gyud, barangay. Sir Sam, Naara ba sa barangay. kana barangay, ano? Drug cleared. Drug cleared. Oo. Nasa'y termino nilang gitawag og drug free. Di Yes. na magpasabot nga libre ang drogas. Oo, dili libre. Dili. libre. Okay. Sunod mong utana, si Danny Cugtas, pagasunda ni June Kanya. Ang atong batid sa Biblia, mao ni siya. Huwag mo barog ini, basta may tungod na sa Biblia. Danny Cugtas. May buntag sa ato mga guests ug sa ato mga staff sa Cebu Press Club. Sir Boy, Sir Sam. Arita pangutana sa MCWD. Kay kining MCWD, dako kinigwanang sa pagpanerbisyo. Runibong lang ko, sir. Nganong ang barangay Budlaan wa gin abdig serbisyo ninyo? Doon Budlaan? naman tayo sa MCWD. Mountain Barangay, no? Dili ka naman tawag di ba? bukid-bukid kay tiilan na hinuon sa bukid. Okay. Pero dili kay bukid. Budlaan. Wagid maabdi sa kadugay panahon sa MCWD. Hapit na lang ko ma-senior citizen. Wa magid maabdi sa permisyon ni sir. Unsa may hinungdan na diha? Timbon ko lang yung pangutana ha. Kato una to kay tulo man eh. Unya artist kapitan. Diri sa Santo Niño, kanay nga Santo Niño Church, mo man mo. Nay mga homeless diha. Murag ang imong barangay gihupaan sa mga way mga balay. Unya ang mga building mo gihimon lang balay. Isip inahan sa barangay. Unsay panglantaw ni matabang ni ana mga homeless. Arita sa kining say tawag nila sir? Kaning beauty coaches. Beauty coaches. Okay. Mo-coach Sir, sila. mo tanan to ba? Na may daghang ugly woman. Nganong wa mo makapili aron i-appeal niyo sa beauty contest? Mga batignaong, papilon? Nala, sige. Ugly contest na na. Bitaw, are na ta sa MCWD. Kumusta ang Budlaan? Ngano kung walay tubig dito? Minerves? Ang una sa tanan challenge manggod yun na basta elevated tungod sa atong source. Oo. So mapasalamaton ta nga naa na ang lusaran. But kanang lusaran, it took us mga 10 to 12 years para makumpleto. Asa ato pa wa pa moabot ang mga transmission line dito. Wala pa. Pero ang Budlaan usa na sa amo ang expansion project nga among gisaad when we implemented the Lusaran Bulk Water Project. So as it is now, unsa may ilang source? I think na sila ilahang spring or mga spring. Deep or well siguro. Deep well nila. Pero sa inyong target diha, Minerves? Na-appeal naman na siya sa among bag-o lang commission nga linya sa Budlaan. Sa ato pa katong sa Lusaran asa nakutob. Ang Lusaran, daghan man na siya giagian nga mga barangays na niagi siya Pulang Bato, di ba? Nabot siya Pitos, na siya Dool na lang Busay. sa ila. So kang Budlaan nami commissioning mga mail this year nga 5 gyud ka mga barangays. So naapil na ang Budlaan, nagsugda na namo og hatag og supply thanks to the project nga nakakuha tag tubig gikan sa bukid sa Cebu City. Nangutana gutsdan ni kay tagadiha magina siya. Diha man na siya. Gamay pa. Mauday. Let me also acknowledge the presence of another member nato, si Rudy Flormata.
Okay, sunod mga tana, June Kanya. Ako I'm sang sorry. tubagon. Dapat kang kapitan. Okay. Labi na, Kap, kay na makunoy kampanya ron sa Dakbayan sa Sugbo nga anti-mendicancy. Naghitak mo sa na dihan dapita. Sige, Correct. sikap. Sus, magyo na, sir, akong problema sa atong barangay, ang kaning mga street dwellers. Bisan unsaon pa nako pagbadlong, everyday kanang ilang mga butang nga naa sa asiras, nga ilang ipamutang, anha magluto. Ako na nang gi-embargo, sir, ikarga ko na sa garbage truck. Tanan gyud na mag clean up drive, mag road clearing, nya kalinisan. Ako na nang gipang-embargo nilang mga butang, sir. Especially kanang naa sa may Pigulyas, kanang sa may Chester Enterprises, daghan kay na din ha. Nya taga diin na sila, sir. Taga Konsolasyon. Jesus nga no, mga Nya, bot diha. ang uban, sir, taga Ermita. Ako silang giingnan. Nganong anhi magyud mo sa among barangay mag-standby? Unsa man gyud naa dinhi sa among barangay? Pamauli mo kung asa mo dapit. Ayaw mo paghugaw-hugaw dinhi. Almost every day ko, sir, makita man gyud na no ako mga road clearing, kalinisan. Sir, inigtalikod na mo, sir, mga few hours after na anapod. Unya, ako lang tang hangyo ba sa atong city government, kung mahimo unta, doon na lang unta sila mga relocation or shelter, aron mapahilo na di sila niya, tagaan sila og livelihood. Inana Kana nindot na, no? Gibalita to, Kap, karon nabasa na ko samantalaan, ang katong karaan nga quarantine building dool sa City Health Department, mao kuno nay himuon nga puy-an sa mga street dwellers. Malipay gyud ko, sir, kung mahitabo jud na kay di gyud na ko mag-control kanang akong ang mga business establishment. Bitaw, no? no? Manawag na ako. Imperial manang magpadaga na sa kong mga tanod, binsaon pa nimo groving din na badlongon nimo sa taod na malik. Unya ang uban din ha, sir, akong gi-interview. Nganong ni aman mo nganhi sa Cebu? Kung taga-diin mo, naman taga-Cagayan pagani. Sus, ti amo. Oo, then one time during murag sa panahon to ni Mayor Tam nga ang kanang mga uban na street dwellers gihatod pa sa ilang probensya. Pero pagkahuman, sir, namalik naman sad. Nya akong gipangutana sa para kuno nila masayon manginabuhi diri kay begging. Oo. Kunya kung adto sila sa ilang probensya, mananom pa sila. Di sila ganahang maghago. Di maghago din, it will take long kung kanus makuan ang ilang mga tanom. Mauna. So, mo gyud na akong number one nga problema ang mga street dwellers. Mao lagi kay may manggunang pagpakilimos sa uban kahit mukita mag 5,000 ang adlaw. 10,000 ang adlaw, laliman ka. Magpakalimos lang kata. Tungod sa bulog sa tao nga duha ka buok katedral ug Santo Niño. Ano na sila dapit diha? Especially karon jud nga padong ang Pasko, padong ang Sinulog. Dagsang gyud na Would you sila. believe ha kanang mga tao din na uban sa maluoy na lang sa kamabadlong bitaw kay naghigda ba niya. Iniguli ana nila sa ila, sir. Daghan kayo na silag mga bugas. Kay daghan manghatag og bugas. Tag 2 kilos, 3 kilos. Daghan silag badala sa ila. Kugi lang yun. Magkugig pa nga Para dili ko ang Kap, eyesore ba niya, dili hugaw tan-awon. Palitin nila na silang folding bed aron na di sa na-allowed, sir, nindot kay ilang mag-folding bed. pagkabutang ba? Aron ang mga tindahan dili masuko gahugaw ang ilang. Na-adjud ka, Sir, nga, usagyod ka foam gihigdaan. So, Atubangan sa establishment. Akong gipagkarga ang foam. Mao lagi. Mao Sus ni niya. Anha, magluto na pag mga iro. Magdala pa yung iro. Tagsingin na lang yung clearing. Kanang Plaridel, kanang F. Gonzales. Manalili Karon, niyo pa na. Manalili. Nagkaroon, nilabay na sa ko sa area nga akong giklearingan the other week. Paana po sila dito. Sana kanang naipanapton, tabil-tabil. Oo. Ako na po itong balikon karon. Nga, ako na po itong Maayo ipangkarga ba ang kay butang. manubag? Kay one time, nakaagi ko na itanod siguro to nimo. Oo. Ibadlong sila ng may LBC dapit. O, LBC. na apo diha, manghigda. Manghigda. Mingon man lang sa mga, wala mo yung negosyo ron. Ablis negosyo, wala na masadmi. nga mao na. May kay manubag, Sir Sam. Grabe yun sila manubag. So karon the other day, kanang sa may Chowatchoy building,
mga hinayhay ay ikarga na tanan. Bahala nagwa sila din na ikarga. Akong gipagkarga sa garbage truck. Nya karon inigi ka na mo dire na nasa ko nakita nagtabil-tabil dia sa may Praridel Extension dapit sa Datsi. Kapila ko na siya sir gi-clearing na anasad. Pastilan. Ma-stress ka sir. I could imagine. Barang this is not an easy job for a barangay captain ha. Tinuod. Kung i-compare na ko barangay sa mountain o dinhi sa city, muraghan yung problema ang syudad. Kay snatching, kanang budol-budol, kanang nay mangingilad, nay mangunguot, adto sa barangay mo dangop. Unya ako sa lang ingnon anong nagpailad man sad mo anang tagaan mo putos unya kwarta kunoy sulod. Mao. Kanang Budol. Budol. All walks of life, grabe diyang sa Grabe imong din barangay. na naatanan din ang problema sa akong barangay. Pero di gyud sayon no, barangay captain. Di gyud sayon. Almost akong cellphone open man yun na all the time. Ingon akong mga anak, i-off ra go na imong cellphone mami aron makapahuway ka. Sayo sa buntag na niya manawag. Kap among basura. Kap nay natulog diri. Kap pukawan ni diri. Wa jud sir. Pero despite anasam, wa man gipon mausab si Kaplulu. Mao gyapon. Beauty man gyapon, no? O nya. Basig Thank you. naka-train ni siya sa Ila. iyang tupad, oh. Atol sab ding i-acknowledge si kanhi kapitan Pancho Ramirez nga ato sa mahigala o niya si unsa may iyang katungdanan ron kap? Karon si Pancho, ako siyang first councilor. First councilor. Okay. Sige. So, human naman yung term. Trademark So, yun na nila. Diha magtiayon nga mayong serbisyo. Kung mahinumdum ka Sam, no, sa di pa tayo irog sa unahan, kanabitaw na ay Ramirez photo engraving di as may Manalili. Yeah, na. Ilahan ng building sa iyang pana. Ramirez. Karaan ang kay nga building. Ito karon. Yes. Okay. Doon ay pending pangutana, no? Si Dan? Sige. Ano ko nung way ugly contest? Wala may gibuhat nga bati ang Ginoo. Maotra, chares. Dili ay kanang naman yun ay kita ra mong nga tao, kita ra nagbuhat og standard sa beauty. Sa amoa, para nako 20 years na ko sa industry as a makeup artist. Dahil na nga naong akong na make-upan. Para nako wala ra good. Pero siguro naman Ibagay siya ra po gyud na. Sam, no? Before you continue. Kanang maot bitaw Sam, pero nindot og batasan. Siguro it's about Ano time siya, nga mahimo siguro tana. Beauty from within sa mo sir, imong pasabot. Apil ba na sa inyong training? Yes, personality development. Personality development. Apart na siya sir. Winston, unsa mo? In addition to that, sir, no, ang para namo lang gyud ang maot is ang kinaiya. If you do not have the right attitude towards self-improvement, kana dili mi mo coach ana kay wala man kay mabuhat if the person is not willing to learn. Kung bati o kinaiya, bati pag yung dagway, di malas na yun na. Murag Di na namada. Lisod-lisod na gina, sir. Pero that's the reason why we're here, because we make things happen. So wala man jud gipanganak nga murag nag-make up na daan or perfect. Nobody's perfect. But we're here to enhance. We're here to coach. We're here to train. So nara gina attitude gina sa tao. If you're not willing, so dili gud para sa imuha. Pero the beauty pageant world has evolved through the years, no? We call it inclusivity. So skin color nimo kung lahi ka sa una murag murag di man ka ang gwapa kunuhay. Pero karon if you are dark skin murag mo stand out bagay ka. Oh, bitaw. And then if you notice sa mga international pageants nidawat na sila women of all sizes, and even kanang gi-extend nila ang age requirements. So basically, beauty is diverse. It's how we see it, and it's how we perceive it, and it's how we actually welcome learning pod. So that's where we come in. Mao na nasam nga ingon nga sa to kaning eyes is meant for seeing and then beauty is meant for being. Yeah, pero yun na pa, kining unsa inyo kasulti may tungod niya ng pagpa-appeal sa mga trans sa mga beauty pageants. Sa una good istikto man ta kayo nga babae ra gyud. Nya dayon do na yung mga lalaki. Nya dayon gipa-appeal ng mga trans gender. Unsa man na? Para nako okay ra man. Okay ra? Okay ra. Inclusivity, everyone is welcome. For me ra na ha,
Okay. Para nako okay ra. Oh. Dani, doon na pa kay laing pangutana, Dan? Sige, Follow up. Okay. Before June kanya, sige. Di malas kay mga batig dagway. Okay, kanang akong continue di mo sa barangay Budlaan, ma'am sir. So wa pa ipanglabay katong ilang mga lumulupyo dito ni Tomas. Ang sapa dito dunay daghang tubod, maimnan pa gani namo. Bata pa ko ha. Nay pa mga uyabang. Human gi panglabay ang per 1 per 3 sus pupida wa nagitubig. O niya ang labing pait dito nagtapok mi dito nga diin ang tubig iluga na. Ang tag-iyas mga bukid nireklamo na kay puros na buslot ang kilid pang ilang bukid. Gibawala na mi. Unya kun ang host imong ipakatap padung sa bukid, dito sa kuan, ug abot sa bahay ipanganod man, nagtapirang rolyo sa host, tag 3,000. Asa may mga pobre anak nga kun palitan kada adlaw magbaha. So agay wa gay ako siya pang concern ba kay at least mahibaw-an po nila ba unsay problema. Yes, okay. Karon nahitaboan na namatay programa sa radyo daghan nagpakiloy nga ipaabot sa MC gani ato mga aging adlaw dito ko pero mamatubang ilakaw direktor. Hitabo salamat kung ni amo at least maabot niyo ang barangay Budlaan dora in town kina sa MCWD. Maabot man gyud itong laing lugar nga layo na lungsod ang amo nung barangay nga duol sa MCWD wa magin in town makapasud og tubig. Mao na nga nangaliupo minyo karon nga unta inyo ni matagad ang among barangay kay pila mi kalibo diha usay mag-ilog lang mis tubig. Kay na ito'y puso among gi saligang puso di sa minom kay daghan taya. O digin mainom tiputing taya mao na nga ang kapitan dito igos bunal matag ados kong programa gani. Suko ng kapitan bunalan ko dito kay naglagot naman ko kay sa ato nga sa among programa daghang tamo sumbong unya kasi may atong bukbukon kapitan diya man tanang responsibilidad nga bukuas lag tubig wala gyud. Wala makadundom sa iyong opisina. So mao na nga hinaot ko, ma'am sir, nga inyo matagaan og pagtagad ang barangay Budlaan kay libuan mi diha nga nagantos in town nga way tubig. Yes, sir. Na-appeal na sa drop-off point ang Budlaan sa atong source gikan sa Barangay Lusaran. Sama sa imong giingon nga naay mga tubig no pero medyo tayaon. Mao na siya ang i-consider good sa MCWD kung kami mismo ang mo-develop og kanang deep well, amo mang i-consider ang quality sa tubig kay sustainability sad kay basin og maghimo mig deep well after 1 month na hubas inana. So daghang factors gi-consider nganong wala ta nakahimo diha og among kaugalingon nga source, but ang Budlaan is really part of the 9 barangays nga gisaaran sa MC nga paagian sa source nga gikan sa Lusaran. Oh, it's just a matter of time lang. Okay. Done now. Sunod mga tana, si June Kanya, kulata. O niya pagasundan ni Paul Bulilan o ni Rudy Flormata. Thank you very much. Good day, everyone. Arita sa barangay kay sa among grupo na may mga barangay officials dakan sa mga barangay captains, no? Upat nga 5 ba ni? Kap, giunsa nimo pag market ang imong barangay worldwide in terms of tourism kay ang barangay Santo Niño sa mas pinaka known kayo kay ang pangalan daan Santo Niño. Second question, how did you maintain the goodness of your barangay in terms of economic development kay ang barangay Santo Niño is one of the richest barangay in Cebu City? Regarding sa tourism, sir, ang nagkuan naman na ang nag-promote yun nato ani karong panahon na ang Basilica nya doon na po tayo tourism office. So ang atong barangay daghang mga turista nga mo visit dinhi sa museum kanang museum nato diya sa cathedral, then moadto pud sila ngadto sa Basilica kay naman tayo museum, then visit the Magellan's Cross. Oo, mao na siya. Then the other question, Fort San Pedro inyo pa ba? dili na. Dili na. Kanarang San Roque. San Roque, belong to San Yeah, Roque. okay, sige. Then about the economic, no? Oh, business hub. Oh, kanang among barangay, di gyud na matawag karon, sir, nga one of the richest barangay. Kay ngano karon, sir, gibase man gud na nato sa number of residents. Gamay ra jud kaayo mi og mga occupants, gamay ra mig residents. Ang among residents sa barangay 1,000 ra kapin. Ang atong
registered voters is 2,825. Then, when it comes to taxes, okay ra, dako. Pero, di na yun na matawag ng one of the richest kay ang IRA nato, puting kamaya, sir, 3 million ra a year. So, dinha ra jud mi nakabawi, sir, sa mga taxes sa mga business. Pero naapoy mga business nato, mga business establishment sa atong barangay nga pila na pud ka tuig wa mo bayad sa ilang mga taxes. Gipadad-an ko og copy sa City Treasurer's Office the other day. Daghan pa kog collectibles, wa pa mamayad, Sir Sam. Unsaon man na. Unya, income ba na sa atong barangay? Okay. Sa una sigurong panahon, Sa unang panahon. murag one of the richest siguro, pero di gyud ko mo consider kay di gyud madaoy kay gamay ra gyud mi og residence sa atong barangay. Pagkakaroon, Ayala naman mo. Karon one of the richest, no, Guadalupe, Labangon, Lahog. Lahog. Mao na, sir, kan mi sir na iwit na gyud mi, sir. So Lahog dumog heritage area. oh, nya especially karon, sir, kung ilan nang i-apply nga wala nay makasud nga sakyanan within the area sa barangay Santo Niño kay himo lagi ng heritage area. Samot na mi wala income. Maoron. Oo. Okay, Samot anyway. na mi wala income, sir. Sige lang Mayong na. tao ka nang naidaghang mupuyo ba aron makabawi-bawi mi. Yung Bitaw wala to. man kay ang mga business establishment wa man na magpuyo sa atong barangay. Tuwa man na sa Maria Luisa, na mas mga high-end nga subdivision. Hilabi na Sam ang plano karon, heritage area na. Dili naman paagian ang kanang Yes. duol sa Santo Niño ug katedral. Yes. Maglakaw na lang, sir, niya. Doon ay designated nga parking area nga adto ra sila kutob. So Ang magnegosyo na lang taog ka ng coffee shop. Musamot mo rag ilang pattern sa Europe nga, Oo nga, butangan malakaw na lang. lang din ha, maglakaw niya. Butangan lang mga benches, mga coffee, ana. Bito. Sus man na, Anyway, daghan sa kayo ma-encourage pag-exercise, pinagis lakaw. mausad sa niya. Wala Okay. sa kong income sa barangay. May pasudlan na lang aron Bitaw may ta daghang to. income. Mopadayon ta, karong totoo, duman lamang nini. Abu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Sabu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations,
or maybe a little more. Call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Senorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the sky. Okay, we are back. Balik kita sa atong live press briefing sa Philippine Press Club Cebu Incorporated nga gipanguluhan ni Juninho Padilla. Uban gyapon sa inyong alagad, Forum Moderator Sam Costanilla, live sa CCTN Channel 47 ug sa radyo 1 Cebu 90.1 FM. Ang sunod mangutana si Paul Bulilan. Balik ko na ni John Kanya sa di pa si Paul Bulilan o pagkasunda ni Rudy Flormata. Palop. Ari ko sa MCWD, muling kaubas buhat. Ato kaubas buhat, Sam. Hi, ma'am. There are lots of corrupt politicians in the country. One of the forms of corruption sa itong nasod, they destroyed the mountains through quarrying. Affected ang water production sa MCWD. Sa may gihimo nato sa MCWD, dili sa pag-increase atong water production in our fight against these demons in government, the corrupt officials. Okay, my nerves? Sir, oy, pang Miss Universe. Pang Miss Universe. Kay Bauman taan well reported man kaayo ang corruption sa Pilipinas, pero kami sa MCWD wala man mi kuan, wala mi police power ingno nato nga manghilabot sa mga sa nahitabo sa gawas ba nga outside our organization. Ang amo lang gyud ika-assure diha sa MCWD nga ang amo ang process sa among end, being a government-owned and controlled corporation, nga stricto mi sa among mga tanang mga proseso nga ma-safeguard ta from corruption. Like kanang ilang giingon karon, ang pinakauso karon is overpriced nga mga purchases. Ang MC stricto kaayo ana. In fact, ako as an end user of kana sa mga uban nga mga purchases diha, usahay maugtas na ko nga agoy ni fail na sad ang bidding kay mao na wala ni meet diri ana. Stricto kaayo among Bids and Awards Committee. So mao gyud na ang akong panghambog sa publiko nga ang MCWD is strictly following the Procurement Act sa gobyerno. Wala mi anang mga overpriced nga mga projects o mga purchases. Katong giingon ni Jun kaniyang kuan kaning quarrying, no? Wala mo mo'y collaborative efforts sa gitawag og rural and urban planning kay ang MCWD is part of the development. Wa mo'y mga recommendations nga makadaot sa patubig sa atoang ang MCWD, sir, naa siya mga collaborative efforts with DANR, atong mga LGUs, and kami, ang amua is more on the kanang reforestation. We have our own nursery nga pwede makapangayo ang any government or private organization for free nga tagaan na mo og mga seedlings. Kanigong mga quarrying,
di man moagi sa MC ang mga permits ani. So kami lang nag-advocate lang yun nga because ang tubig is part man sa environment, no? We have to take care of our environment para dili mahubas ang atong tubig. So, naami diri sa part kung asa mi pwede mosod. Kay wala man mi power anang mo control nga ay dili pwede mag-quarry diri. It's the LGU and there are also other national offices nga in charge ana. Pero di gid mo ganahan ng quarry kay magkadaot sa environment. Kana good sir, dili naman good na. Mao man gunay. Actually, mauna siya ang ingon sila nga ang ang aquifer sa Cebu City lang atong ko ano no. Sa una rich kaayo ta og supply ilawom. Because atong gi-develop, gi-quarry, gihimong subdivision, imo naman ang gi-block na nimo ang pag-absorb sa tubig padung sa ilawom. So, in a way, affected yun ang water source kung imong siradaan ang agianan sa tubig padung sa ilawom. Okay, klaro. Ina kay addition. Okay. Okay. Let me acknowledge also, lain na itong kauban sa buhat, si Eli Espina sa DYKC. Okay. Paul Bulilan, mga na, pagkasundan ni Rudy Flormata. Okay. Live ni Paul? Okay. Sige, Paul. Kining unahon ako pagpangutana kining mga barangay opisyal. Hapit naman ning magsilibrar ta sa Pista Senior. Unsa mo kaandam sa maong Pista Senior nga di ta mulutsan ng daghang kayong mga kiriwan, mga manguot ug usa pa ng uban nga mupahimo sa gayon ng daghang tao. Unya ikaduha nako pangutana arin taga MCWD. Kining selebrasyon gapon nato Pista Senior. Unsa mo kaandam nga makasupply og igong tubig kay kaniadto sa atong pambansa dinhi sa ato dinhi moa hitabo kuwang mireklamo ang mga delegado wa sila kaligo perting paita kaway tubig. Kapitan, luluon na mo yun tubag. Ang atong Pista Senior, sir, hapit na, no? So, ang Barangay Santo Niño, andam nami 100%. Oo, atong mga tanods, ang atong mga responder, atong mga fire brigade volunteers, apil na sila nga mudyote, sir. Nya every day na sila mag-deploy ta og mga tanods sa lain-lain nga area kung asa na ang mga activities sa atong Fiesta Senior. So 24 hours na sila mo serbisyo, sir. Pero during sa Sinulog Cup, doon na may force multiplier, no? Nga yes. Idugang ninyo. Idugang. Ay mga false multipliers, no niya. Ana pa gyud sila sa barangay magpuyo. Mga pulis nga out of town. So atong gi facilitate sila sa atong barangay, ana sila magpuyo until mahuman ang Sinulog. Ug until pod mahuman kanang hubo. Oo. Naadyo na sila, sir. Ana na sila mupuyo sa barangay. Kay in times nga no nagikinahanglan, naara pod sila. Okay. Andam na gyud, mister. MCWD. In terms of water supply karong January, hopefully man-normal naman tatanan, no? Kay sub man ang haklupan namo na human na namo og repair. Ang Lusaran, we are expecting nga ma-normalize sila soon. So kato sir, ang katong pagpalaro, yes, there were complaints nga kanang kuwang silag tubig. Not all schools nga gigamit as billeting is connected to MCWD. They have their own wells. So, of course, daghan kaayong tao, no? Daghan kaayong nagpuyo, magkuwang gyud ang tubig. So, what we did, amo silang gisuportaan. Naghatag mi dito og water trucks. Kay aron ang kun unsay kakuwang sa supply nila, sa ilang kaugalingon nga supply, ang MCWD na ang nihatag ato og water truck, and that was for free. Di ba doon na may mga water stations, Nerves? Oh, yes. Kanang water station sa ato ang ruta sa Sinulog ug sa kaning solemn procession naagyo na siya every year. Yes. Nasa mohatag sa tag free water dito sa atong Devotee City. So annual gina siya nga commitment sa MCWD. Maayo, nindot kayo. Okay, Flor Mata, Rudy. Ang sunod mangutana si Rudy unya pagasundan ni at sa atong presidente nga si ang ako pangutana ang bahay ni Pangulo sa Philippine Press Club Cebu niya na si Romy Peñalosa.
Okay, sige Rod. Ay, para ning kap. Kanang, di ba sa parkingan ng bitaw sa may bus bitaw, kanang sa Pier 1 bitaw? Kanang ni-stop over bitaw niya sa Pier 1? Di ba? Oh. Apil ba na sa imo ha? Oh. Dili na akong area, sir, ang Pier 1. San Roque. Mao na ang concern ba kay gamay ng uwan diha ang tubig ang banaw dayon mo nang mutana tago unsay mayong solusyon nato diha o halimbawa nasakop na nimo unsay mayong solusyon nga aton makuha. Kung ako'y kay gamay uwan mo diha parte yun mag-traffic na ang traffic grabe. Kung ako'y mo pangutanon, sir, mo connect ko sa DEPW aron masuyupan sila. Unya magdeclogging gyud ta. So mao gyud na kung akong area na kaysa akong area sa barangay, sir, kung dunay mahitabo in ana DEPW jud ko, then doon naman ko yung mga task force ako nang ipakulkog nila aron mo ang flow sa tubig makaagi din ako unsay nakabara. Unya kami manggod, sir, sa barangay, sige mi og kanang magdeclogging mi permi sa lugar kanang aron kanang dunay mga basura mao na kanang kilid sa katedral permi ko gyud na sila gi kuan ng mga footpaths ako nang ipatangtang nya daghan kayo mga empty mineral bottles no o kanang mga diapers nga naa dinha. So kami sa barangay every now and then nag-clean up jud mi sa among area. Kay kung ako pangutanon nimo, sir, kung if only nga nibilong na sa akong barangay mukuntag na kong DEPW o kami po sa barangay mo exert make effort pag kuansa ng mga nagbaha din ha. Okay, thank you kap. Kanare pangutan kay ang tanang pangutana murag na pangutanan lang tanan ba? Okay. Kanare ko Okay, thank you, sir. Ariyo na ko ni JT o baka ni Winston. Unsa kadugay or kadali ang inyong pag-train or pag-coach sa usa ka teen batanon kung mo appeal og beauty pageant? Unya kining unsaon niyo sa nagtan-aw ron unsaon ninyo sila pag-encourage to participate og mga beauty pageants? Okay, so first of all, sir, we assess the talent or the individual kay lahi-lahi man og strength and weaknesses ang tao. So sa Beautifully Homegrown and Crown Global Philippines, we train according to the need of the individual. So tailor fit gid siya. So that is, but sa Beautifully Homegrown, we have module specifically made for young kids. So holistic man siya nga approach. Basically, the module will run for a month. Kay na first week personality development, second week let's say pasarela, third week is Q&A training, fourth is mental health. We also have that. Now, if we deem na it's necessary for the talent to proceed to another module, then we will how do you call this one? I-inform naman siya nga you need to do the module again. So until that person is ready nga kung sasabong pa isabak na sa derby ana so ready na. So the readiness depends. So we kay example you have 50 enrollees, dili man sila tanan pareho og skill. They're beginner na ay maayo na. So we need to make sure nga i-tailor fit nimo. And it's one-on-one. Okay. So that sets us apart from the rest of mga coaching and so on, no? Kay sila as one man, as one group, 50 ka buok o padunganon o pasarela training sa Lakaw. But you cannot say nga ang kanisya pareho silang duha. So you need to make sure nga kani tutukan. So nami ati coaches just like Zaren, she's an ati coach. If a little girl needs more training, so among i-endorse siya ni ati coach Zaren nga tutukan pagyud para ma-improve og maayo. So that's it. How do you deal with parents nga kanang mga stage mother ba nga inyong gitugyan ang ilang mga anak under your care apan mo apil-apil gihapon? Sao man na? Papilan og paso. Mas may pa. Di man gina mo makadaog. Di man gina malikayan, Sir Sam, no nga najay stage moms or dads or parents, and because they love their children. Yes. But the first step there is kuhaon jud namo ang trust sa parents. We need to talk to them first before their kids. We need to make sure nga salig sila namo. Kay kung dili sa mo salig, wa man tay padulngan. There's no such thing as i-train mo namo imong anak pero wa ka ni salig namo. So but of course, if they want to cheer for their kids,
go for it. Kay imo man ang anak, that's how you show your support, right? But definitely, mo dyan na mong first step. We talk to the parents, win their trust, we lay all the cards, Yes. and make sure nga Kana, they understand the process. This is the status, this is our goal, and muna dapat on board yun all together usa ka barko dili pwede nga nagsakay siya jet plane kami na sa barko because dili jud ta magkadungan sa atong goal. So we need to win the trust of the parents. Naa ba mo'y kontrata nga pirmahan with them? Definitely. So everything is Kana, discussed. Very good. Akan ang giingon niya sa mga kuan kining assessment. Unsa may paagi sa assessment kana bang giingon nga beauty, brain including talent? Paliw ko nag-specify there. The assessment, sir, is not really structured that way. We just need to, kami as coaches, tanaw na mo ang bata, basic niya. Okay, in that example, can you show us how you walk? So muna siya, nilakaw siya. Okay, so kami sa mong uto, kabalo namin nga, medyo beginner siya or naa na siya skill, asa na siya nabilong, and so on and so forth. And as we go along the way, when it comes to talent, we also ask the kids, kay mo fill out man sila silang profile, your hobbies, your talent. So singing, dancing, so amos ang tan-aon, asa dapiti ang skill. And ang nakanindot sa Beautifully Homegrown ni Sir Gary is, just like sir, di ba, natay mga acting workshops sa Yes. inyo ha. So kung katong mga bata nga ganahan dito, i-push na mo dito because it's a part of personality development. Kung may kay ka musayaw, we let you enhance your dancing skills and maybe push you to join dancing contests and so on and so forth. When it comes to beauty, diha na musud si JT, we discuss it like lahi-lahi man gyud og kanang beauty ang tao, nay morena, nay mestiza, and then when we go to the international stage, mo man gyud among goal, how do we package the Philippine representative to stand out on the international stage nga di siya mo blend in ya buyag ang Pinoy isagol nimo sa mga laing nasod mo shine man kita mo stand out. And I think that's yes, and I think that's our kanabang alas as Pinoy. We have that X factor nga mo stand out kita in terms of beauty, in terms of talent and brains, because if kani sir manghambog gyud ko, bagagmayng bata 7, 8, 9, 10, but they are well spoken English on the international stage. When we went there, ako as national director, I also act as the translator. Kay pwede man ka magbisaya or magtagalog if you're not kanang well versed sa English language, but wa jud koy gamit mo barog ra ko didto because the kids can express themselves in English, and I think that's our edge amongst other countries. Kay top 5 na Q&A ang Pinoy mo English man gyud, ang uban mag-need pa og interpreter. So that's one thing we're proud of, and that is why we're also focusing on communication skills pod kay that's one thing you need to have para ready ka for international competition. Okay, ari ko ni Kapitan Lulu. Kap, kining kumusta ang atong kampanya diha against rabies? Kay mao ra ba ni ang suliran sa barangay anti-rabies campaign, number 1. Number 2, ang overall health kining services. Okay, sir. Ang atong rabies, so far, ang atong barangay Santo Niño is 0 rabies. O wala ta na. So na may mga iro naay iro. Laroy diha. O naa sir, pero wa pa gyud tay na record nga na rabies sa atong barangay. Okay. Oo, then about our health services, doon na taan na. Naba mo yung health center niya? Yes, nasa third floor. Third floor. And then we recently we purchased a brand new dental chair. So free na siya, cleaning, pero kung magpaibot og ngipon Sir Sam, mahal man ang anesthesia. Ang katong magpaibot sa ngipon mo provide lang sa anesthesia. But the rest services na-adjud na. So doon na tayo health center, natin mga immunization, mag-conduct operation toli, natanan Sir Sam. Ano yung sa operation tuli? Naasad mi mga pain minipol? Every summer. Very good. Mga tumi. Sige, ang sunod mong tana si Rumi Piñalosa, ang atong Pangulo, o niya pagasundan ni Eli Espina. Nagkaon pa? Si Eli, itong naon. Eli. Higalang Eli Espina of DYKC. Ang akong amigo, si Eli Espina. Dire. Okay. Sige. Mayong buntag no udto na di ay.
Una, manguntahan na kung Kap, kay naman niyang microphone. Kap, kumusta naman ang atong pagpangandam kay Pasko na o niya sinulog o niya kibaw magita sentro ka ng atong Santo Niño. Kay usahay, correct term ba na, Sir Sam, nga eyesore, kanina ang mga mendicants, mga Yes. nang lingkod diha, natug diha sa atong, kay, of course, na maging nabuhi man na sila. I understand the city government is now looking after the paghipos nila. Of course, unsa man ang part sa barangay nga engagement anyway, the city government na nabatay relocation or kanang resettlement site nila. Unsa man gyud ang holistic program ani kuna aman. So far, Sir Eli, no, ang tong yung problema, no, kaniyang tong mga street dwellers. Ang ako lang hangyo sa city government nga, doon na lang yun sila shelter, relocation site. As of now, Sir Eli, kutubra yun mi sa pagbadlong, pag-abog, o paglimpyo anang atong asiras. Unya, every now and then, makita man yun siguro ni mo, no, na sige tag-monitor sa atong barangay. Sige lang yun tag-abog niya. Akong gihangyo na sila no nga, kung mahimo, mamauli mo sa inyo. Mamauli man gani, Sir Eli, no? Kaya gimbargo ilang mga butang, the next day na nasad sila. Kanang uban diya, Sir Eli, taga Ermita man na. Oo, kanang naadiya sa may atbang sa Progress, no? Dinha, taga Ermita. Kanang nasa Pigolias, pag-interview na ko nila, taga Ermita pod. Kung gano'n anhi man jud mo dinhi, pamauli mo din dito sa inyong barangay, ayaw mo paghugaw-hugaw din sa atong barangay. Lisod, nang problema dyan ko na kung mga street dwellers. Bisan kada adlaw pa ni mo nag-clearing ang lugar, Sir Eli. Mubalik yun sila. Kita ray bantayan. Oo. So, sa aspects of flooding, I understand. Gamitig oxygen pala. Arito sa flooding, no, kay it seems sa una kulon man na, no, ang bahaan karon manalili na sad. karon. So unsa may atong palliative or long-term solution ana na namatay drainage master plan nga patuman diha kay kana, Sir Eli, bilong business yun, district bilong yun na sa city kanang parte sa drainage kay kung buton naon, sir, dugay ka ng mga drainage nato din ha sa diha sa atong area, dugay na kayo na ang mga culverts, no? Nya, kana pong sa Manali, obsolete na. So kinahanglan gyud ta atong i-enhance, atong ilisan. I-upgrade nato ang atong mga kanang mga culverts nato kay. So kanang gagmay gud sa una gid bang gamit. So kanang gagmay nga culverts karon for sure nabulit na pud na sa mga lapok. Unya, kana pong atong creek diya sa Manalili, every time mag-ulan, magbaha, mo overflow na sila. Karon nalipay ko karon kay doon na nagibutang nga diya sa may Gaisano Kulon, kita ka nang at bang sa Freeman. May untag mo function na siya. Aron ka ng mga lapok din na within that area makuha. Yes, nakaagi ko murag nanay amphibian excavator, no? Naana. Standby ba? May unta, sir, kung masugdan na unta aron makuha ng bang lapok din ha kay taud-taud naman sa gyud din na atong mga creek din hang lugara wa jud malimpyohi. So mo na akong gi-request unta nga kanu sa mi nag-meeting nga mo function na lang na ba aron maanam-anam nagkuha kay gamay lang uwan diya sa Manalili ang mo overflow dayon. Ana mo na tong problema. I see. So ang culverts gyud din na niya magbag-o gyud unta tawag drainage plan sa atong syudad. But it will take long. Anyway, salamat Kap. Ari ko kay isgutan matag tubig ba. Baha. Ari ka ni Ma'am Minerves kay kita ko sa inyong website ron. Nabalik na ang haklupan, no. Pero kanang haklupan ko no sigun pa sa interview nako ang taga Movement for Livable Cebu. Very kuan ako no kay naman kanang silted, no. So unsa may future plan diha kay I know kaning damo man atong source sa tubig. O kinahanglan pa bata mo engage or mo kuan major dam, no, for our water source. And of course pagpugong sa baha kay mo man ay issue of the day. Aron sa ta sa kuan water source unsa may plano and sa buhisan dam i-silt pa na to i-silt. Okay, tubago na ni Minerva karototod. Inigbalik na to, human ini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies.
and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the sky. Okay, balik kita karon katapusang 30 minutos sa atong press briefing sa Philippine Press Club Cebu Chapter. Pinanguluhan ni Juninho Padilla. Live gihapon ta sa CCTN Channel 47 o Radyo 1 Cebu 90.1 FM. Okay, kisa to'y mangutana? Aboyaks. Doon na pa igikan sa MCWD. Oh, sige. Yes, sir. Bahin sa desilting, sir. Silted na gyud ang haklupan, ang kaning Mananga River. Pero, sir, nigasto gyud ang MCWD sa amo ang facility to desilt sa among facility. Dako gyud mig nagasto ato, sir, no? Kay daghan na gyud og sowell nga na kuan sa nakatabon sa river. Then bahin ato ang sa dam, sir. Nindot kayo nga pangutana, sir, no, kay at least makapangayo sa taog sponsor. Kay ang kanimang good, sir, ang dam nindot kay ni sa hisgutan pero perting mahala gid, sir. Then kami self-sustaining mi, sir. Nya government pa gyud mi, di pa gyud mi makapa-income og di pa gyud makapa-income. So sir, lisod gyud sa MCWD pag tukod og dam nga enough unta nga makahatag sa mga
Cebu, sir ba? O tubig. Daghan na kaayo, sir, ang nga ni kuan ani, daghan ng mga private nga supposedly ma-partner unta namo, pero wala pa gyud siya madayon kay perting mahalaman. Usa sa nakamahal, sir, dili lang kay ang structure, pero ang kadto pong mga settlers duol sa sapa na nagpuyo. Kay kung imo siyang butangan og dam ang river, musaka gyud ang elevation sa tubig when you store water. So masubmerge gyud, daghan-daghan ang masubmerge nga mga nagpuyo na karon nga existing, sir. You have to put them on a relocation site nga which is mugasto gyud og dako-dako, sir. Unsa ba inyong gihimo atong haklupan di ay balik ta sa haklupan, no? After sa Tino, nagdiselt mo dayon after sa Tino. Sos ang mga balay ni abot na dito sa pasad. Compared to Odette, sir, ang Odette is hangin. So ang Veco gyud moy na igo-igo gyud ato kay puste na nga tumba. Ang Tino, sir, is different. Adi kaayo siya hangin, but grabe ang tubig nga na kuan ba ni agi sa Mananga River. So ang nahinabo, sir, ang amuang pipeline na igo og mga debris. So nadadala na putol gyud siya, sir. That is an 800 mm pipeline which is still gahi gyud na siya nga kuan. Then dili lang kay naputol siya, sir, na piapi gyud siya, na flat gyud siya. So kana siya, sir, it's not really readily available nga pipe nga ma-purchase na to sa Cebu. Naana siya sa Manila. So kadtong among gihimo dito, sir, first is among welding ang sa site. Pero tan-aw na mo, sir, pag human na welding sa portion, wa mi nakabalo nga ang sa portion nga na ang sapa, tubig sa sapa, naapaday lain dito nga dako pag yun nga problema. So ang among gihimo is that we kuan hangyo na lang mi sa among supplier nga which is na timingan gyud, sir, no, dili gyud ingon nga ang gituyo, nag-pipe play sa area unya pipe siya sa area which is pareha pud sa size sa amo ang tubo which is 800 mm. Dili lang steel ang iyaha, HDPE siya. Ang iyahang nainabo, sir, is that may gani, sir, ako lang sigurong i-mention ang box supplier kay grateful pud kay mi, sir, no, ang Watermatic ug ang Tubig Pilipinas murag nagkuan ni sila, sir, no, kay naaman mi contract nila, naghimo sila og pipeline dito sa nag-construct sila og pipeline sa area which is nindot na kay ang location kay wala mo agi na sa river na nagyud siya sa road. So nisugod sila, sir, para siguro pag serbisyo pud nato diri sa Cebu kay kung wa gyud to sila, sir, madugay-dugayan pag gyud ang haklopan. Yes, nasabot sa gyud taon sila, sir, no, kunya Okay. ni-tap mi dito, sir, sa ilahang pipe. Yeah, last na kong Yes. clarification lang Okay. sa MCWD. Kini bitawng the consumers, the public consuming public, no, nga kinanglan nga ma-aware sila ini about desalination project, no, sa MCWD. Ang ilagong concern nga in new technology mumahal ang kuan basig i-add-on sa ila dito kaning desalination project. Will you please explain? Ani ang angay masabtan sa atong consumer, ang presyo sa MCWD dili na siya marag ordinaryo lang nga baligya nga akong increasean ana. We go through a very tedious process in order to adjust our water rates. Okay? Ang luwa ana ang mo approve. Wala na siya nagpasabot nga nami bag-ong source unya mahal-mahal, idiretso na mog hapak sa konsumidor. So kana siya ang among pagpalit og ang planta sa desalination dili na amo. We cannot afford to put up in ana ka dako nga desalination plant kay mahal kay siya, and also ang pag-operate ni ana grabe siya ka mugamit og power. So kami nagpalit na lang mi sa ilahang produkto, tubig na ang naabot namo. So kana siya wala na siya nagpasabot nga nami desalination,
mukalit lang increase ang inyong water rates. Niagi mi ana og process nag public hearing, daghan kayong documents nga pangayoon ang luwa before mo approve sa among water rates adjustment. In fact, ang among gi-request ito pagka September this year pa lang na-approve. So inana siya kadugay ang process. And also, ang all water districts, pwede na siya mo request for adjustment every 5 years. But ang MC nag-implement mi karon, this is already the 10th year since the last time mi nag-adjust. So grabe ang 10 years amon ang gi-absorb ang mga amo mga production cost, amo operational nga mga cost, kay dili man siya pwede ipasa nimo sa mga konsumidor. Kinahanglan ka mo follow what is approved by the local water utilities administration. Okay, katapusan pangutanan nako, Minerves, no, or ka-engineer. Kumusta na ron ang composition sa Board of Directors sa MCWD? Kay mura mo ito giingon nga doon ay may resign. O niya, mura guwap ay gi-appoint nga mo hulip. Kumusta da ito? Yes, ni-resign si attorney, naman to'y board sa una, si Attorney Ortiz ug si Attorney Bonachita, naman ta namo. Si Attorney Ortiz, nihatag na siya sa iyang resignation. Amo na siyang gipasa dito sa luwa, kaysa ang luwa man sa nang mo acknowledge ana. Ang katong kang Attorney Bonachita, wala pa siya ni-resign. So, we have 3 karon nga sitting board. Kay although si Attorney Bonachita is still officially part siya sa board, wala na siya nag-attend sa mga board meetings. Wa man tumadayon kang Attorney John Ray Saavedra, no? Yeah, kaya marag na-question man tong iyang appointment. Ang process, yes, the process. Oo, but I think nag-appeal ang board sa dito sa luwa. So, mo na siyang status karon. Okay, kining ninihigayon na atong pangayuan sa ilang parting statements. Ang atong 5 kadinapit sa ilang panapos nga pamahayag, pluggings, announcements, suguban pa aron pagtakop sa atong media forum. Magunata ni Kapitan Lulu. Sige, Kap. Parting statement. Okay, ako lang hangyo sa akong mga constituents sa barangay nga please maintain cleanliness kay maunay gihangyo karon sa atong halandong mayor Nestor Archibald to maintain sa cleanliness kay especially karon umaabot ang atong Kapaskuhan ug ang atong Sinulog celebration. Unya ako pong hangyo nila nga kuan lang kanang aware lang ta sa mga panghitabo unya magbinantayon ta sa atong mga paligid. Yes. Okay, sir. Thank you. Okay. Winston C. Again, salamat sa Cebu. Tay payon na pa tag-iya ka sa SM, no? Usa ka tag-iya? Sir. man SY. Murag ako ang first floor. Imo sige, okay. First of all, salamat di ay sa Cebu Press Club for the invitation. Daghang salamat kaninyong tanan, and in behalf of our beautifully homegrown and Crown Global Philippines family, we invite everyone kung inyong mga anak you feel like she has what it takes to make it big on the international stage, please do enroll your kids. Beautifully Homegrown, we are found on Facebook. Again, Beautifully Homegrown and Crown Global Philippines, and your daughter could be the next beauty queen, international beauty queen. Okay, TJ Tariman. Sa tanang ganahan mo enroll, makita namin sa Facebook. JT day nabali. JT. We are here and willing to help your kids para po sa international nga stage. Thank you. Okay, JT Tariman. JT, ay balihas, sir. Mabali lagi ni usahay, tinuod. Minerva Herodias. Minerves. Sir Sam, salamat kayo sa invitation. Salamat kayo sa Philippine Press Club Cebu nga for having us today. Kay baw ko nga pinakadakong issue gyud yun ang water supply. Mga ilang kog pasensya gyud sa among mga konsumidor nga medyo exhibition gyud tong amo ang gihimo nga pag-connect sa amo ang haklupan nga well. Imagine ang amo ang tubo nga metal gi-connect namo sa tubo nga rubber.
So dili ingon anak kadali nga mag-welding lang ka, gi-fabricate pag yun na sa mga engineer gikan sa Israel ang mga fittings, because we don't have fittings in the Philippines ato nga mo'y musumpay. Lisod manggod kung lain-lain klase ang material. May lang kung puro metal kay welding ka na lang. Nya weldingon ang metal imo pang ipakilid, ipaliko. It's very complicated. Murag upat gyud ko kakadlawon nga mag-apong dito in town sa mga nagtrabaho, pertigyod nilang luuya maubog sa tubig nga nag-welding. Sige kong concern ako nga di ba ni sila makurentihan, pero in fairness sa amoang partner nga Watermatic Tubig Pilipinas, grabe ang standard ang ilahang safety officer. So salamat kaayo. Engineer Luwagi? Sir, magpasalamat lang pod ko sa tanan nga nitabang namo during sa amo ang time nga naglisod mi, like sa LGUs nga concern, nagpadala gyud sila sir sa ilang mga equipments, Cebu City, Talisay City, Karkar, Napalapu-Lapu, Apil Bugo, tanan nga wa na ko ma-mention sir. Nagpasalamat gyud mi nga during sa Tino naglisod mi naagyud sila. Also sa mga tao sir nga nagpasensya sa amua kay amua gyud nga wa gyud mi magdugay-dugay sir, no naagyud mi kanunay sa field pareha namo sir ni Ma'am Minerva dito pumigikan hangtod nga nahuman gahapon sa alas 3 nya nakapatubig na taron sir sa ato ang dili sad ta makaingon nga normal na siya sir, pero hapit na ta didto. So Okay. thank you sir. Salamat kayo sa atong 5 ka mga dinapit karon. Sa dili pa namo ipanghatag kining yano namong gasa kaninyo sa inyong attendance, doon na unatay raffle. Nyagi ni sa beautifully homegrown pinagi ni Gary Hontiveros, Rosit Pure Tablia from Davao. Nindot kay ni lami kay ni katilaw na ko nini nya mga duha ka tasa matagbaw na gyud ka. Atong gihangyo taga beautifully grown si Winston o si JT nga mo draw the names. Upat. Actually, sample na siya, Sam. Sample. Okay. Sige, di basa palihog ang ngalan. Mr. Paul. Paul Bulilan. Kuya Paul. Ang garbo sa karkar. Ay lang kay paspas Paul. Kay maabot to. Hatod ra. Oy, pares ni photo lami kay ni. Next is Mr. Okay na, Paul. Salamat, Rudy. Paul, ha? Kinsa? Rudy. Oh. Kuya. Bida, kuya. From Davao, ha? Parisi nagputo, kuya. Next is Mr. Rubio. Nelson Rubio. Dara. Sunod, katapusan Last is tablia. Special tablia. Mr. or Miss Banig Kagalitan. Forbida. Boy. Boy, dapig-dapig ni ha? Wa lang tay photo ha. Okay, ninihigayon na atong gihangyo ang atong mga guests nga doon natay ipanghatag nga certificates of appreciation nga to kanila. Pero pasaylo ako kang engineer kay nawahi engineer ang imo iapas tala niya. Okay. Akong gihangyo si President Romy Peñalosa pagtunol nini ngadto sa atong mga dinapit. Barog lang ta kadiyot. Token ni nasa tay token. Ako lang basahan una ang unod sa certificate of appreciation presented to and then the name of the guest for appearing as panelist of the club's press briefing and media forum given this 28th day of November 2025 at Raja Park Hotel, Cebu City. Signed, Juninho Padilla, founder and chairman. Signed by yours truly, forum director and moderator. Signed, Romy Peñalosa, president. Unang ihatagan si Honorable Lourdes Ramirez. Og ngay simple token. Okay. Salamat kayo. Next is for Mr. Winston C. O kining. Okay. Ang sunod nga certificate is for Mr. JT Tariman. Wa na mabali. Okay. And the next is for Miss Minerva Herodias. Kang engineer,
Oh, yapas na lang kang engineer. Oh. Okay, so salamat kayo sa ato mga dinapit nga niya karon dinhi og doon na tayo picture taking. Salamat sa CCTN Channel 47 og sa Radio 1 Cebu 90.1 FM. Ako ang inyong alagad, Sam Costanilla. Daghang salamat og huway sa payan. Enjoy your weekend.